Okay, isa pong mapagpalang gabi mo nagpapaabot ng amin pong pagbati sa inyo pong lahat. Ano po? At nawa po kayo po ay okay lamang sa mga nagdaang bagyo. Nandun pa rin po yung tinatawag na kagalakan. Ano po? Nasa lahat po ng mga pangyayari. Ang Diyos po natin ay the time God is good. So, ngayon po ay pagpasensyahan nyo po at nag-iba yung ating venue. Gayon pa man, ang ating pong pag-aaralan po ay still yung Bible, yung laman po ng salita ng Panginoon. Nag-iba lang po yung background. Dito live dahil po bumaha po sa kalahating tuhod po ngayon ang tubig. So, yun po, sa lahat po ng nakantabay sa gabi pong ito, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa amin. At nandun din po yung amin pong katuwaan na alam namin na meron pong mga tao po na nakikinig po ng salita ng ating pong Panginoon. So, tayo po ay matapos mag-aral nung huling-huli pa dahil nga po bumagyo, ay wala po tayong malugaran, magulo po, walang kuryente, kaya po tayo ay nagpasya po na hindi muna po magturo ng Bible study sa online na ito. Pero gayon pa man ay ngayong araw na ito ay maipagpatuloy po natin ang ating pong pinag-uusapan. So, tayo po ay nasa tinatawag po na topical Bible study na kung saan ay meron tayong certain topic na pag-uusapan, at yung pong mga bagay na una po sa lahat ay yung mahalaga pong ingredients ng tinatawag po na tunay na pananampalataya. Na marami pong iba na sa totoo lang po ay basta ang alam po nila na nanampalataya sila, sila po okay na. Kahit po ang gawain po napakalayo naman sa kalooban ng ating pong Panginoon. So dito po ay nililiwanag po natin yung tinatawag po ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan is who are the disciple of the Lord Jesus Christ. So ang pag-uusapan po natin, ito po ay next topic about baptism. Sa lahat po ng naligtas, you need to be baptized. And kailangan nyo po na kayo po ay maging disipulo ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi lamang po tayo ay tumanggap ng kaligtasan, kundi po alam natin na tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. So, sa gabi pong ito ay aking pong babasahin sa inyo ang ating pong teksto sa Mark chapter 8 verse 34. So, meron po ako ditong tatlong bagay na nakita at nais pong ibahagi po sa inyo sa verse na ito na criteria po ng tinatawag po ng mga alagad o ng mga disipulo ng ating pong Panginoon. So, babasahin ko po according to Mark chapter 8 verse 34. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So mga minamahal, ay binasa po akong verse sa inyo na pwede po natin dito ay ma-identify po yung mga tunay na disipulo ng atin pong Panginoong Jesucristo. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumalangin, humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa gabi po ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa gabi pong ito na kami po ay muli po ay makapag-aaral po ng iyo pong mga salita. Kami man po ay maraming pagkukulang, maraming pagkakasala. Sa gabi pong ito, Diyos, kami po ay nagmamakaawa sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo na tumigis po sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming kakapusan, sa lahat po ng aming kakulangan at kasamaan na nagawa sa aming pong mga buhay. O dakilang Diyos, ngayon nga pong gabing ito, dalangin po namin na puspusin niyo po ang bawat isa sa lahat po ng nakikinig ngayon ng iyo pong kapangyarihan at matamang pakinggan po nila ang iyo pong mga salita upang sa ganon ay maunawaan po nila na ang pagiging alagad o ang pagiging disipulo, Panginoon, ay hindi po birong bagay. Ito po ay may mga bagay po na nakalakip dito. Meron kang qualification, Panginoon, para po masabing kami po ay iyong mga disipulo. Pagpapalain niyo po, O Diyos, ang gawain pong ito
At lalo tigit, ikaw po ang aming maitanghal. Yung pangalan mo lamang, O Diyos, ang maitaas ngayon pong gabing ito. Sasamahan nyo nga po kami. And Lord, once again, thank you for all the blessing that we receive from you. Alam po namin na we don't deserve it, but by your grace and mercy, narito po, there are so many blessings sa aming buhay. Lord God, thank you so much again. And this we pray in Jesus' most precious name. Amen and amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa ating pong lahat. At sa lahat po ng mga alagad ng Panginoon, of course, sa malamang-lamang po, yung marami pong nakikinig po ngayon, ay mga alagad po ng ating pong Panginoon. Kasi alam nyo po, nung ang Panginoong Jesus po ay nagturo po doon po sa bundok, yung tinatawag po na Sermon on the Mount, ay makikita po natin na hindi po lahat ng tao ay meron pong pagnanais, meron pong tinatawag na pagkagusto na unawain yung mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus. So mga minamahal, isa po sa napakaganda pong ideya na dapat po nating maalaman, ay makita natin sa ating pong mga sarili, masagot natin yung katanungang, ako baga ay isang disipulo ng Panginoong Hesukristo. No? So mga minamahal, ang prerequisite po ng pagiging disipulo po, mga minamahal, ay meron pong dalawang bagay po na bago po mangyari kayo maging disipulo po, meron kayong dalawang bagay na dapat mangyari sa inyo pong buhay. Number 1, yung tinatawag po na salvation. Okay. So, matapos po nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay binigyan niya po ng karapatang maging anak ng Diyos, maging tagapagmano ng langit. Mga minamahal, salamat sa Panginoon. Hindi po itong lupang ito ang ating mamanahin. Meron tayong magandang pupuntahan. At ito po ay sa piling ng atin pong Panginoon. So mga minamahal, pangalawa po is yung tinatawag na baptism. Ang baptism po is, ito nga po yung pinag-usapan po natin na ito po yung pagpapahayag natin publicly ng atin pong pananampalataya. Kung dati po sa Katoliko tayo po ay bininyagan, ay sa Biblia po, ang turo ng Panginoon ay bautismuhan, hindi po binyagan. Sapagkat ito nga pong bautismo ay napakaliwanag na ito po'y sumisimbolo po sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mula po sa kanya pong sinuong na pagsubok doon sa krus ng Kalbaryo, nabitbitin, bayaran ang kasalanang hindi naman po niya ginawa. So mga minamahal, yun po yung dalawang bagay po na prerequisite po ng tinatawag na pagiging disipulo. So, sa mga nakikinig po ngayon na hindi po pa po kayo baptize, maganda po siguro ay as soon as possible, ay kung kayo po iligtas na po, kung maaari lamang po kayo ay magsabi, at tayo po ay minsan po magkita, gamitin po natin ang technology para po dumami pa ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Dahil pwede po kayong gamitin ng Panginoon kahit tayo po'y magkalayo sa pamamagitan po ng paggawa ng kanyang kalooban. Kasi ako po'y naniniwala na wala po yan sa lugar, wala po yan sa sitwasyon, at wala po yan sa mga bagay na meron tayo para tayo ay maging alagad ng ating Panginoong Hesus. So mga minamahal, kung ikaw ay ligtas na, at sino mang ginamit sa iyo para ikaw ay maligtas, magpabautismo ka doon. At pagka ikaw ay nabaptize, yon, so kailangan ay maintindihan mo yung tinatawag na pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Bradang Sinaing. Tuloy lang natin, So, nangangamoy yung aming sinaing. Okay. So, may tuloy ko po. Pag-usapan muna po natin, mga minamahal, ano ba yung ibig sabihin po ng salitang disipulo? Okay. So, mga minamahal, ito pong pagiging disipulo po ay kakaiba pa po ito sa tinatawag po na apostol. Yung apostle and disciple are two different things. Mga kapatid, mga minamahal, nais ko muna pong sabihin sa inyo na hindi po lahat ay pwedeng maging apostol. Okay, yun po yung big difference. Pero lahat po ay pwedeng maging disciple.
So, ang apostle are disciple of the Lord Jesus Christ. Pero ano po yung difference niya po sa atin? Ang apostle po, sila po yung mga sinugo. No? Pag pinag-aralan nyo po ang Biblia po, yung pong 12 pillars ay nakalaan po dun sa 12 apostle ng ating pong Panginoong Hesus. So makikita po natin na meron po silang matinding papel na gagampanan po pagdating po sa banal na kasulatan. At makikita po natin, mga minamahal, yung tinatawag na kanila pong calling. Ano po? Na yung pagtawag po sa kanila ay kakaiba po sa pagtawag po sa atin. Kasi sila po talaga ay personal na tinawag ng ating Panginoon. Talaga pong verbally, personally, naandun po yung bibig ng Panginoong Hesus para sila ay tawagin para maging alagad. So tayo po ay tinawag po sa pamamagitan po ng kanyang espiritu at ng kanya pong salita. So, pag sinabi po nating apostle, they were sent by God. Okay, sila po ay sinugo. Ang disciple naman po, ang pagkakaiba po sa disciple, we are the student of God. So, pag sinabi pong student, we are called a learner. Tayo po ay yung pong mga taong natututo tungkol sa kaharian ng Diyos. So, meaning to say, the disciple of the Lord Jesus Christ are the people who are learning from the Word of God. And if you are not learning from the Word of God, then you are not disciple of the Lord Jesus Christ. Gusto ko po itong linawin sa inyo, hindi po lahat ng sumusunod sa Panginoong Hesus ay disipulo ng Panginoong Hesus. Marami pong sumusunod sa Kanya ay humahanap po ng butas para po siya patayin. Marami pong sumusunod sa Kanya dahil lamang po ng tinapay. Marami pong sumusunod sa Kanya sa ibang kadahilanan. Hindi po para sa kaharian, kundi sa sariling pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, if you are listening right now, kung ang habol mo sa church ay pakinabang, then you are not the disciple of the Lord Jesus Christ. Mapapansin po natin na sa Bible po in Matthew chapter 19 verse 16, meron pong isang binata na nagtanong, ang sabi po niya, Guro, anong gagawin ko upang magtamo ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, natupad mo na ba ang kautusan? Sabi ng binata, oo, lahat ng kautusan, natupad ko na yan. Bata pa ako, ginagawa ko na yan. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo at hindi mo pa ginagawa. Ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik, ang iyong kayamanan, your riches, and follow me. Sumunod ka sa akin. Alam niyo, naging malungkot yung binata dahil siya ay maraming mga pag-aari. Mga kapatid, kung dahil lamang po ng material na bagay, hindi tayo makakasunod sa Panginoon, kagaya po tayo ng binata na magaling ang sumunod, pero ang totoo, hindi talaga tayo tagasunod ng ating Panginoong Jesus. So, the different from apostle and disciples, ang disipulo po ng ating Panginoong Jesus ay yung mga Kristiyano po na active. Mga kapatid, mayroon po mga Christian po na passive. Pag sinabi po nating passive, sila po yung dinadaanan lamang ng salita ng Diyos from left to right and right to left. So, meaning to say, they are not growing, they are not learning. The true disciple of the Lord Jesus Christ are those who follow His steps. Hindi po pwedeng nakikinig lang po kayo. Hindi po pwedeng sabi nyo, alagad kayo, pero wala kayong ginagawa na kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, tatlong bagay po yung nais ko pong ibahagi ngayong pong gabi sa ating pong lahat. Ito po is a clear message of the Lord Jesus Christ who are the true disciples. So once again, ang pagiging disciple po ng Panginoon, you must be saved and you must be baptized. Okay, yun po yung two qualification na dapat po ay naranasan po natin sa ating pong buhay. Paano yun, Pastor? Gusto kong sumunod sa Panginoong Jesus, pero ayoko nang lumipat sa pagiging, halimbawa, ikaw ay iglesia, ikaw ay saksi, o ikaw ay katoliko. Pastor, pwede bang ako'y susunod na laang, pero hindi na ako magpapabautismo, ayoko kasi maging baptist. Dahil may mga kilala ako mga baptist na ang ugali ay baptist. Yung bang nagkakabaptist, siya pa yung ugaling demonyo. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo
Not everyone saying, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Maraming mga Kristiyano po, they are just a professing Christians. When we say professing Christians, naniniwala lang sila pero wala naman talaga silang pinaniniwalaan. Intindihan niyo po ba yon? Ang hirap intindihan, ano po? Yan o yung napakahirap intindihin sa maraming Kristiyano. Sumisimba naman. Tingnan niyo po. Sumisimba naman. Nakikinig naman. Pero tingnan niyo po yung ugali. Hindi nagbabago. I know some Christians, hanggang ngayon may galit pa rin. Meron akong kilala mga Kristiyano, hanggang ngayon, namumula pa rin. No? Imbis na maawa sa tao, ida-down pa yung tao. No? At walang inisip kundi sarili. Well, bahala na po ang Panginoon kung talagang siya po'y ligtas. Pero alam niyo po, mahirap sabihin ligtas na tayo po'y naroon pa rin sa kasamaan at kasalanan. Kung talagang tayo po'y ligtas, we are a new creature. No? Lahat nung dating mga bagay na atin pong ginagawa, ito po'y meron na po itong bigat sa ating buhay. Hindi na pwedeng hanggang ngayon ikay matampuhin, hanggang ngayon ikaw ay masama ang ugali, hindi ka marunong magpatawad. No? Sana naiintindihan po natin yung bagay na yon. At napakarami na po nating napakinay sa mga bagay na yon. So, mga kapatid, it's time for us to grow in the Lord. Ano po? Matapos po nating pag-usapan mula po kay Adan at kay Eva, yung atin pong kaligtasan, ano po, na mula pa pala kay Eva, papunta po sa kwento ng Leviticus, ano po, yan pong mga hari, yan pong mga Old Testament prophets, ano po, lalong-lalo na po sa New Testament, na kung saan ay nireveal na po talaga ng Panginoong Diyos who is the Savior of the world, and that is the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, I think it's time for us to grow in the Lord. Kaya po, ako po, ang ating pong paksa po ngayon, it's about time to grow. Dapat tayo po ay natututo na pong sumunod, magpasakop sa atin pong Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, number 1 na nais ko pong i-share po sa inyo in Mark chapter 8, ang sabi po dito is, tingnan nyo po mabuti, ano po, this is the Bible, this is the Word of God. Ang sabi po dito, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, okay, let him deny himself. Bago tayo pumunta doon sa tatlong bagay, nais ko pong sabihin po sa inyo, sinabi ng Panginoong Hesukristo, sino mang may gusto. Mga kapatid, wala pong sapilitan. Kung ikaw ay Kristiyano, napipilitan sa pagsunod, problema mo yon. There is joy in serving Jesus. Now, I am experiencing the blessing of God. Pagdating po sa kaluluwa, ano po, salamat sa Panginoon, ako po'y utay-utay po kahit I don't deserve the blessing of God. But because I follow Him, no? For, I think, I am 11 years serving the Lord. And now, I am reaping what I sow. Ako po ngayon ay umaani na ng akin po mga pinagpagalan. And you know what is the greatest blessing that a man could ever gain in this life? Mga kapatid, ang pinakang maganda pong blessing na tanggapin po natin, it is the character. It is the person of Christ in our life. Kaya nga po sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, inari niyang suka lamang yung mga bagay na tinamo niya sa kanyang buhay. Yung kanyang profession, yung kanyang dignidad, yung kanyang lahi, yung kanyang kayamanan. I believe si Apostle Paul ay may pera kasi abogado po siya Leader ba naman ng Sanhedrin. So mga kapatid, ang kanya lamang pong purpose is to gain Christ. So meaning to say, mga kapatid, everything that we have in this life, yan po ay napakaliit na bagay kumpara sa glory ni Jesus Christ. I want to use a example tonight. Dito po sa atin pong katabing lugar po, dito po sa Tierra Verde, ito po ay naibalita po sa TV
na halos kalahating bahay, yung bubong po ng jeep, inabot po ng tubig. And then, in-interview po yung isa po doon, I'm listening to the news, wala na daw po silang gamit na naisalba. Yung daw gamit po nila, napunta na daw sa ibang bahay. Ganun pala yun. Totoo nga po, pag bumabaha po dito, yung gamit po na nakalagay dito, hindi mo na alam kung nasaan. Kasi inanod na po ng tubig. Yung mga sopa, yung mga kama nilang magaganda, of course, I believe, yung pong mga electronics or yung mga refrigerator, hindi ho naman, yung ba naman pong biglaan, na biglang taas ng tubig, yung ba naman mabuhat mo agad, di bali kung tayo ay si Incredible Hulk, siguro naisalba natin lahat, na ilagay sa bubong. But the problem is, yun nga pong tao, na siya pong mas mahalaga, yan po wala na pong malugaran. Kaya nung gabing yun, marami pong tumawag nung kasagsagan po ng bagyo, tulong. Parang ang nakita ko po nung panahon po ni Noe, mga kapatid, ang tao po, naging willing na lamang sa Diyos nung panahon po na sila'y nalulunod na. Pero, they are never willing in the time of prosperity. Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo. Pagka kayo'y pinagpala ng Diyos at kayo po ay lalong hindi nakakapagsimba, si Satanas po ang nagbigay ng blessing na yan. Opo, si Jesus Christ po itinukso po ni Satanas. Sabi ni Satanas, kita mo ba yung mga bundok na yan, lahat ng kayamanan na yan, ibibigay ko yan sa'yo, sambahin mo lang ako. So meaning to say, kung hindi ka makasamba sa Panginoon because of that material things or anything that you receive from anywhere, kung kanino man, yan po ay hindi sa Diyos. Sapagkat ang buhat sa Diyos po, mga minamali, nagdadala po ng kapayapaan. Pagka ikaw, mga kapatid, ay tumanggap ng blessing at gumulo ang buhay mo, hindi yan blessing. Ang tunay na blessing, ikaw ay masaya ang puso, at ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nagdadagdag ng kalungkutan. So when God bless, He never added a sorrow to it. Para lang po yan yung ganito, yung lalaki na may nagkagusto sa kanya, so ang tawag po doon, adultery, mga kapatid, hindi mo blessing yun. Bagaman sa lalaki, tiba-tiba na po siya, sabi nga, lumalapit na po yung patuka sa bibi, parang ganun. But the point is, hindi ho lahat ng dumadating sa atin ay talagang galing sa Diyos. So mga kapatid, yung pagiging willing po, ito po ay bunga po ng kaligtasan. Ulitin ko po sa inyo. Pagka nakilala mo na ang ating Panginoon, tandaan mo ito, merong kang kalalagayan sa iyong buhay na masasabi ko na, bakit mo to nagagawa ngayon? And you are asking yourself, what happened to my life? Bakit ako, and even I myself, I'm asking, bakit po ako ay naging pastor? Habang binubulay ko po ito, and according to the Bible, it is the grace and the mercy of God. So mga kapatid, kung bakit tayo ngayon ay nakikinig, tayo lumalapit sa Panginoon, and we want it, gusto natin, we desire it. Mga kapatid, it is the grace of God. Wala pong sino man sa atin dapat ang nagyayabang. Nagyayabang. So mga kapatid, gamitin ko po itong tatlong bagay na ito sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. So, okay. Number 1. Sabi po dito, Mark 8:34 pa rin po tayo. Isang verse lang po tayo. Dito ko lang po kinuha yung pagiging disciple. So, sabi po dyan, and when He had called the people unto Him with His disciples also, He said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Number 1, yung tinatawag na self-denial. Mga kapatid, hindi po ito yung cellphone na dinadayal. Self-denial. What is the meaning of self-denial? Pag sinabi pong self-denial, gusto mo, pero tinanggihan mo. Yun po ang ibig sabihin. So mga kapatid, merong dalawang bagay po that Jesus is pertaining to. Dalawang bagay po na nakita ko po sa kanya pong mga salita.
So, number 1 is yung tinatawag na sin o yung kasalanan. Basta po ninais natin ang mundong ito, yung layaw ng laman, pita ng mata, pita ng laman, kapaluluan sa buhay, and everything that instructs our lives. Gaya po ng vices, ng alak, sigarilyo, pambababae, panlalalaki, anything that could give a temporal satisfaction. That is the meaning of sin, mga kapatid. Nilagyan po namin yan ng acronym. Yung sin. Satisfied in nothing. Alam niyo po, kawawa po yung mga taong masaya lamang sa mga bagay na ngayon, okay, pero bukas, malungkot. No? Kagaya po ng pag-iinom. Uminom ka, nagbari ka. Habang nagbabari ka, sarap. Marami nung lalong bagyong bagyo, bumabari. Hindi ho nila naintindihan, imbis na maging alerto, lalo pa ngayon naging bangag. Kaya po maraming nadidisgrasya. Imbis na may lakas, nasa katinuan, dumating po yung bagyo, giba ang bahay, sinong mag-aayos ngayon? Sabi nga nun sa post, hindi lang si Bagyong Rolly ang gumiba ng bahay, pati yung tatay nilang lasing. Pero salamat daw, hindi naman daw lahat nabasag. Hindi kagaya ng bagyo na talagang sinalanta lahat. So mga kapatid, when we say, deny yourself, ganito po yan. Bilang Kristiyano po, hindi nawala sa atin, yung tayo po ay nakakaramdam pa rin po ng enjoyment sa tawag ng laman. O yung tinatawag na sin of the flesh, mga kapatid. So we are subject to it. Tayo po ay narito pa rin sa mundong ito, and we are in everyday struggle. Tayo po ay araw-araw ay nakakaranas ng tinatawag na pagsubok at pagtukso po ni Satanas po sa ating buhay. So mga kapatid, may turo po dyan ang Biblia. Kung ninanasa mo ang mga espiritu, makalangit na bagay, hindi ka magnanasa ng mga bagay na makamundo o yung makalaman. If you filled yourself with the Word of God, then the world will has no place to your life. So kung wala kang time sa Bible, iniwan mo na yung Bible, di ka na nag-church, ayaw mo na kay pastor, ayaw mo na sa kapatiran. So, meaning to say, the world will fill you up. Yung mundo ang pupuno sa iyong buhay. Yun po yung totoo, mga kapatid. So, kung hindi ka napupuno ng Diyos, pupunuin ka ng diablo. Yun lang po yun eh. Wala po akong nakitang punong-puno sa Diyos at the same time ay nagpapakapuno sa sanglibutan. Wala pong ganon. Hindi ka pwedeng magsalawahan. Dapat isa lang. Kung ikay masaya sa Diyos ka lang masaya. Hindi yung linggo, masaya ka sa Diyos, bukas masaya ka uli sa diablo. Hindi pwedeng ganon. Absurd po yung ganon. Invalid, kumbaga. So mga kapatid, there are two things that Jesus is pertaining to. Number 1 is sin. Number 2, ito po yung self-will. Okay, self-will. Mga kapatid, pag pinag-usapan po natin yung self-will, if I'm going to ask you, sino po dito ang willing na ipako din sa krus? Di ba? Nobody. Wala po. Yung magbo-volunteer, ay, pwede kang ako na lang ang ipako nyo sa krus. Pwede ba yan? Ako na lang yung inyong hampasin. Ako na lang yung inyong suntukin. Ako na lang yung pahirapan. Likes na likes ko yan. Tingin ko po, walang ganon. Pero, pag magbibigay po ng ayuda, ayan, wala na hong sabi-sabi. Hindi naman kasali, sabi nga biga hindi nakalista dyan ang aking pangalan. Sabi nga dun sa post sa Facebook, kung may napatawa ay yung mukha po nung adik ang nakapost, tapos nilagyan po ng caption. Abi nung tukhangan, ako nagtatago na, hinahanap nyo pa rin ako, nakita nyo pa rin ako. Abi nung bigayan na ng ayuda, hindi nyo ako nakita. So mga kapatid, tayo po'y meron pa ring self-will. Hindi po inalis po yung self-will. It is our choice, better to serve God or to serve our own selves. So mga kapatid, ako sa buhay ko, personally po, minsan ako po ay discouraged sa buhay paglilingkod, and sometimes I'm thinking of ako'y magtrabaho na lang kaya,
Kasi wala naman talaga mapera sa gawain. Ano? Tapos, hindi po ganun kadali. Bakit? Because you are doing something that you never know what will happen. Iba po kasi yung kaya ka nagtatrabaho, may sisweldohin ka. Iba yun eh. Pero yung ikaw ay tinawag ng Panginoon from your profession, ikaw ngayon ay pupunta sa isang lugar na kung saan ang daladala mo ay Biblia na kinatatakutan ng maraming tao. Amen. Yung bang ikaw na may naligo, maganda naman ang iyong bihis. Bigyan mga tao, pag Bible lang pag-uusapan, kita mong parang yung dumating ka na parang ang tao ay parang langaw na nagtumpukan dun sa tae eh. Pero nung dumating ka lahat ay nag-alisan eh. No. So mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo that the second thing in self-denial is this. Alam niyo po, marami pong mga bagay na sa mundong ito hindi naman kasalanan na pwede nating gustuhin. Hindi po masama. Kagaya po ng wealth. Hindi po masama naman na tayo naman po ay magkaroon ng material things. Hindi po masama yan. Hindi masamang makagraduate tayo ng ating profession. Kagaya po ng pagiging engineer, nurse, teacher, o attorney, o doctor. Hindi po masama yan. Pero mga kapatid, pagka tayo po gusto mong sumunod sa Panginoon, you must deny yourself. Ay, ibig sabihin po ganito. Ako, hindi ko po ginustong magpastor. Ay, example ko po yung sarili ko para maintindihan ninyo. Tanong, masama po bang ako po ay isang araw ay nangangarap magkatrabaho, makapagpatayo ng sarili kong bahay, makabili din naman po ng kahit po kakarag-karag na sasakyan. Di ba hindi naman po masama as long as hindi ko po inuuna yung bagay na yon at ang number one pa rin sa buhay ko is ang Diyos. Hindi po masama yon. Pero alam niyo po, marami pong Kristiyano po ang hindi makasunod dahil mas pinipili nilang sundin yung sarili nilang gusto kaysa dun sa gusto ng Panginoon. And you know, I want to share my learning from my life as I obey the Lord. Mga kapatid, ganito pala yon. Once na may iniwan ka para sa Panginoon, o pinagpalit ka, o sinet aside, ika nga, ano ba yung mas maganda doon? Kumbaga ay mas pinili mong maglingkod sa Diyos kaysa dun sa mas gusto mo. Yung palang gusto mo na yun, ibibigay din yun ng Diyos sa iyo. Nang higit pa, mas maganda, at yung word, pwede natin gamitin yung the best. Wow. So mga kapatid, pwede ngayon iwanan mo yan. But when you follow Jesus, naglingkod ka, hindi mo inuna yung sarili mo, God will bless your life. More than the things that you left. Yung iniwanan mo, kapatid, kaibigan, kayang ibigay ng Diyos sa iyo ng higit pa doon sa atin po mga pangangailangan. So mga kapatid, nais ko pong gamitin po itong example na ito. Nung si Jesus Christ po, mga kapatid, in the book of Matthew, tinanong siya nung kanyang mga alagad. Sabi ni Pedro, si Pedro yung leader lagi, makapalamukha ni Pedro lagi nagtatanong sa Panginoon. Ang sabi po ni Pedro, Guro, Master, anong mapapasa amin? Iniwan na namin ang lahat sa buhay namin. So ano yung magkakaroon kami sa pagsunod sa iyo? So mga kapatid, ang inuna ng Panginoong sagot, mga kapatid, pagdating dun sa langit, maganda ang inyong kalagayan to. No? You will experience a greater blessing in heaven. Bakit? Dito po sa lupang ito, pag iniwan mo yung sarili mo, iniwan mo yung mga bagay ng sanglibutan, pagdating sa langit, maganda ang iyong katayuan doon. Hindi kayong payuko-yuko kung parang backslider na Kristiyano na pag nakita ni pastor, hindi makatingin eye to eye. Bakit? Kasi mas pinili pa yung kasalanan kesa kabanalan. Mas pinili pa yung kasalanan kesa sa tunay na kagalakan. Amen. So kung kayo po'y tinatamaan, say amen. Ano ho? At ako naman po mga kapatid, bago po ako nagturo nito, ako muna po'y tinamaan. Ano ho? So mga kapatid, pag pinag-usapan po natin yung self-denial, sabi po ng Panginoong Jesucristo, pagdating nyo dun sa langit, maganda yung kalagayan. At sa lupang ito'y tatanggap kayo ng makapupong biyaya.
Fourfold, mga kapatid, ang ginamit na word ni Jesus Christ, you will receive a fourfold. Ano ibig sabihin? Kung ikaw, ito po ha, kung ikaw, sa sarili mo, bumili ka ng kotse, halimbawa, pagpalagay po nating, yung bulok na kotse, yun lang ang kaya mo. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, kaya niyang ibalik yan ng tinatawag na napakagandang kotse. Yun po yung illustration po nun eh. So dahil sa sarili mo, edi tama na sa iyo yung bulok. Pero pag ang Diyos, inuna mo, iniwan mo yung iyo, bibigyan ka ng Diyos ng the best. So yun po yung natutunan ko dun sa kanya pong itinuro, sa kanya pong mga alagad. So mga kapatid, ang ganda po. So dalawang bagay, yung kasalanan at saka po yung kasaganaan. Kasi mga kapatid, pagka po tinanggihan natin ang ating sarili, sabi nga po, isusubo na po natin, ibibigay pa po natin sa iba. Yun po ang essence po ng paglilingkod. Pero kung ikinaglilingkod, sabi nga po ng Panginoon, nakakapagbigay ka, yung tinga-tinga lamang, ang tingin mo sa Panginoon ay binibigyan mo lang ng tip, hindi po yung paglilingkod. You must give the best. Kaya nga po sa December po, pakinggan nyo pong mabuti. Ituturo ko po ang cheerful giving. Because cheerful giving is the key to prosperity of the every believer. So mga kapatid, bakit may mga Kristiyano pong walang-wala? Kasi nga po, laging sarili ang inuuna. Hindi inuuna ang ating Panginoon. So, ang akin pong patotoo po sa inyo, ito po, gusto ko po itong gamiting illustration. Kami po ay nakakaranas po talaga dito ng wala't diwala. Bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi po, kasi wala naman nga po kaming trabaho. Ang trabaho po namin, ito, magturo, tapos hahayo. Pero alam niyo po, kami po ay nahihiraman pa, nauutangan pa po ng pera. Pero saan nanggagaling po yung mga blessing? So mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ito pong inuupuan po namin ay newly delivered. So, meron pong dumating na blessing sa amin na po, dahil ang inuna po namin ay ang Panginoon. So mga kapatid, pag inuna mo ang Panginoon lagi, bibigyan ka ng Panginoon ng the best. Marami kasing tao, kaya naubos na yung kanya, kasi po, inuna po yung mga bagay na para sa kanyang sarili. Unahin mo ang Panginoon. Sabi nga, hindi kanya iuhuli. Kaya nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, sinabi ng Panginoon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, ako po bilang nagpapastor po ngayon, ay may nakaalam na kami po ay wala ditong refrigerator, binigyan kami ng refrigerator. Nung dineliver po itong sopa na ito, sabi ng mga tao po dyan sa labas, talaga daw mayaman si pastor. Dahil kung ako daw po ay mahina daw po yung kinikita ko dyan sa offering. Wow. Dyan po sa ating pong lingguhan pong kumbaga po ay napagsasama-sama, napagsasamut-samutan, kaya daw po ako nakakabili dahil malaki daw po yung offering. Pero hindi nila alam, nagsasalita sila na hindi po nila naiintindihan yung atin pong ginagawa. So mga kapatid, tayo po'y naniniwala na malaki ang kamay ng Diyos, na kaya niyang ibigay yung blessing na hindi natin inaakala. Kaya nga po, kanina, we are so happy, we are so blessed. Sabi ko, sige, tama-tama, dahil bagyo, gamitin po natin itong sopa na ito para po makapag-online tayo. At baka isang araw po ay ikabit din po natin dito yung TV para naman po may verse din po kayong nababasa. So, yung atin pong screen naman po ay blessing din po, bagaman ito'y inutang, but we believe na ito po'y mababayaran sa biyaya ng ating pong Panginoon. So, proceed na tayo sa number 2. So, Mark chapter 8 verse 34. Hindi naman po tayo lumalayo dyan. Mga kapatid, sabi po dyan, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, "Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross."
So mga kapatid, what is the second thing na sinabi ni Jesus Christ? Number 1, deny yourself. Number 2, take up your cross. So mga kapatid, pag-usapan po natin yung cross. Napakaganda po. It is a worth thing to understand the meaning of the cross. So mga kapatid, ganito po. Si Jesus Christ po ay may cross. And if you're going to study the Bible, that cross is the sin of the world. So, yung kasalanan hindi kanya, pero yung cross kanya. Ang sabi po ng Biblia po, sa punong kahoy ipinako si Kristo na ang mga taong ika nga po ay pinapako dun ay sinusumpa. Mga kapatid, nais ko pong gamitin po ito. Alam niyo po ba na dahil po natin, because of our sin, God the Father give the curse o yung sumpa ibinigay sa kanyang bugtong na anak. So, hindi deserving ang anak para tumanggap ng ganong sumpa. Para lamang po yung sumpa wag mapasa atin, inako niya yung tinatawag na sumpa. So, ganito po. Every Christian, meron po tayong tinatawag na cross. Ano po yun? Mga kapatid, tingnan nyo po sa buhay mo, meron ka ding mga problema. Meron kang pangangailangan, emotionally, socially, may kaaway ka, may nang-aaway sa'yo. Marami tayong problema. Sariling problema. Alam nyo po, pag ikaw, sa sarili mo lamang problema, hindi ka makalaya, you cannot be the disciple of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, kung ang pastor po, lagi naming sasabihin sa mga member, kaya hindi kami muna makakagampan ng gawain dahil kami may problema, then we are not deserve to be the disciple of Christ. Magaling pa ho kami magtrabaho na lamang kung ganon. Pero alam nyo po, pag sinabi po nating take up your cross, ganito po kasimple. Ikaw ay meron ng cross. Ang ibig sabihin po nun, buhatin mo yung cross mo na yon, sarilinin mo yon sa tulong ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon, at ito po ang ibig sabihin. Bilang alagad ng Panginoon, hindi tayo pabigat. Amen? Mas clear example po ito para maintindihan po ninyo. Ang mga magulang, hindi talaga dapat pong ipagtipo ng anak. Ibig sabihin, ganito po, hindi trabaho ng anak na araw-araw ay bilhan ng pagkain ang kanyang magulang. Sabi po ng Romans, chapter 12, I think. Sabi po dun sa verse na yon, hindi po dapat ipagtipo ng anak ang magulang, kundi ang magulang ang anak. So, mga kapatid, gamitin ko po itong illustration sa inyo. Masaya na po ang magulang na ang kanya pong anak ay maayos ang kalagayan. Tama po. Yung mga matitinong magulang, hindi po kagaya ng mga magulang na nagagalit pagka po hindi nabibigyan ng anak. Samantalang, unawain po ninyo, yung anak nung nag-asawa, meron na siyang sariling cross, meron na siyang sariling pamilya, at kailangan niya pong i-provide yun. At minsan, kulang pa sa kanila. And how can you provide for others kung ikaw mismo sa sarili mo ay kulang pa? So, ang kagalakan ng magulang ay ganito, anak, masaya na kami na kayo ay okay dyan, meron kayong pagkain, okay kayo, wala kayong problema. Ganito po. Ang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, yan po yung mga Kristiyano po na ika nga po ay kaya nilang i-handle ang kanilang sariling situation, kanilang problema, at kaya pa po nilang bumuhat ng iba pong problema. Yun po ang ibig sabihin po nun. Yung cross, mga kapatid, ay ibig sabihin po nun, yun ay problema ng iba eh. Si Jesus Christ po, mga kapatid, ika nga po, wala naman siyang problema sa kanyang sarili. Kung sa sarili niya lamang po, hindi mangyayari yun. But because of the sin of the world, He bear the cross for us. Binitbit niya yung cross para po sa atin. So, ang ibig sabihin po nito ngayon sa atin, yamang tayo po ay iniligtas ng Panginoon, binigay niya ng buhay na walang hanggan, tinuturuan niya po tayong i-handle yung ating sarili, and let us understand
that we need to find another cross to bear. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, merong mga taong nangangailangan. Oh. Ewan ko kung nakakapanood ang aking Tia Dory. I'll give an example. Ang Tia Dory po ngayon ay nakikinig at nag-a-apply ng Word of God. Meron pong inaanak sa kasal na may problema sa asawa, sa anak, sa pamilya. Matinding problema, mga kapatid. So, ang ginawa po ng Tia Dory, ng aking tiyahin, is inilapit niya po sa atin para maipanalangin, ma-counsel. So, by messenger, atin pong tinulungan. Pinayuhan po natin using the Word of God. So, mga kapatid, ganito po. Pagka ikaw ay naging disciple na, nagiging bukas na yung puso mo, na yung problema ng iba, maging kabahagi tayo. Hindi yung, ang salita po natin, problemado na nga ako, dadagdagan mo pa. Hindi po eh. Being a disciple, it is a dual work. Ano po? Bearing your cross and bearing the burden of others. Kaya nga po mga kapatid, hindi ka pwedeng makapaglingkod kung, ito po sa sarili mo lamang problema, hindi ka makawala. Opo. Yung sarili mo, hindi mo mabuhat, paano ka makakabuhat ng iba? Sabi nga po ng aking mahal na pastor, si Pastor Eloy, marami daw tao ay gustong bumuhat. Ano ho? Pero lumpo din naman. Ang ibig sabihin, sabi niya, kung siya daw po ay lumpo, hindi na po siya nagbo-volunteer po na buhatin yung iba. Yung sarili nga niya, hindi niya kayang buhatin. Hindi niya kayang ilakad. Ay siya pa'y bubuhat ng iba. Hindi pwede. So, kung sira ang buhay mo, marami kang problema, hindi mo masettle, ugali mo, hindi mo maayos, how can you be the disciple of Christ? So, you need to arrange your life first. No? Last na po ito. Kayo po, anong mararamdaman po ninyo na yung pong pulis ang nanggagahasa at nagdanakaw at nagsasyabu? Nakakagalit po yan. Sino na dapat yung gumagawa ng tama, nag-iingat sa bayan, sila pa ang gagawa ng masama. Mga kapatid, ganito po. Sino pa po ang aasahan ng mga taong gagawa ng mabuti kung ang mga Kristiyano ay hindi gagawa ng mabuti? Sino pa po ang gagawa ng mabuti? Kung tayo lang po talaga yung taong mabuti sa harapan ng ating pong Panginoon. When we say taong mabuti, yung mga taong binago na ni Kristo. Na po, wala naman talagang mabuti, wala kahit isa. But in Christ, yung disposition po natin in Christ Jesus, we are not living in our own lives. We are crucified with Christ. Si Kristo na po yung nabubuhay sa atin. Bakit po ako ganito? It is because of Christ. Bakit ako maglalasing? It is because of me. Bakit ako magsusugal? It is because of me. I choose sin rather than Christ. But now, because of Christ, I choose Him. I serve Him. And I glorify Him. So we will proceed to number 3, mga kapatid. Sabi po dito, sa Mark chapter 8, verse 34, "And when He had called the people unto Him with His disciples also, He said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Okay. So number 1 is, deny yourself. May mga gusto ka na hindi mo na gagawin. Okay? Pangalawa, may mga problema ka, you bear it, kasama ng Panginoon, katulong ng Panginoon. And pag may problema, we help them, we guide them through the Word of God, we serve them by going to their house and sharing the word, the precious Word of God. Ano po? Mga kapatid, ako po'y naniniwala na itong pangatlong ito is the greatest sign of a disciple of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, babasahin ko po, and follow me, at sumunod ka sa akin. Alam nyo po, pag sinabi po nating follow me, marami po itong ibig sabihin. So nung si Jesus Christ po ay in His humanity, ang ibig sabihin po nun ganito. Si Jesus Christ po kasi walang ibang pinupuntahan kundi po ang paglilingkod. So when you
when you decide to follow Him, then, ang kaakibat po nun is, you are decided to serve Him. Pag pinag-aralan nyo po ang Biblia po, si Jesus Christ po, siya po yung nagpapagaling, siya po yung nagpapakain. Anong trabaho ngayon nung mga alagad niya, yung kanyang mga apostol? Sila yung mga assistant. Sila po yung nagbubuhat. Sila po yung umaalalay dun sa may sakit. Di ba? So, yun po yung trabaho po. At wala silang ginagawa, kundi sumunod lamang ng sumunod kung saan man pumupunta si Jesus Christ. So, meaning to say, kaakibat po ng follow me, hindi po yung basta ka lang sumunod sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, maglingkod ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang kalooban. Kaya nga po, mga kapatid, pag nalaman na po natin ang kalooban ng Panginoon, halimbawa, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway, hindi mo kayang ibigin, then you cannot serve the Lord. How can you serve the Lord if you are serving Satan? Di po ba? Pag ikaw ay galit, si Satanas ang iyong pinaglilingkuran Oho, bakit? Dahil wala naman pong pupunta na yung galit. O magalit ka, di pinakita mo lang yung ugali mo kung sino ka. But if we choose to serve the Lord, tayo po pinakain natin, pinainom natin, tinulungan natin yung kaaway natin, naglingkod tayo sa Diyos. Pero pag tayo nagalit, yun na, naglingkod na tayo kay Satanas. Apo. So mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoong Hesus ang pinakamalaki pong ebidensya na tayo po ay alagad or what we call the disciple of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang Panginoong Hesus, hindi ko na lang po bubuklatin, sa Book of John po yun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ito'y sinasabi ko sa inyo at wala na akong ibang bagong utos na iuutos sa inyo, kundi kayo'y magmahalan. Love one another as I love you. Love one another as I love you. Alam niyo po, minahal tayo ng Panginoon kung sino tayo. Hindi po ang Panginoon nagmahal ng, ay, ganyan pala ang ugali mo, ayoko na sa iyo. Ay, ganyan pala ang ugali mo, ayoko na sa iyo. So mga kapatid, sino ka man, inibig ka ng Panginoong Hesus. Ano man ang ugali mo, ano man ang nasa isip mo, ano man yung nagawa mo, inibig ka ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang sabi niya, love one another as I love you. For it is the evidence that ye are my disciples. So, yung pag-ibig natin sa isa't isa, kaya nga po yung simba ka ng simba, sarili mo lang yung inaatupag mo, magsisi ka na. Hindi ka nakakalugod sa ating Panginoon. Sisimba ka, pag nakinig ka ng preaching, galit ka, tisod ka. Hindi naman ikaw ang tinutukoy. Tandaan po natin, when the pastor is preaching the Word of God, it is a general message. Wala po siyang ginagamit na pangalan. Minsan nagme-mention ako ng pangalan, si Brother Ryan. Pero, pagka po ako'y nagbasa po ng Bible, general po yun. No? O, kagaya, minention ko ang Teodori. Iba po yung pag nagbasa na ng Word of God, pag binasa na po natin dyan yung kasalanan, kasakiman, kalayawan, katamaran, hindi nasimba, tamad manalangin, ikinahihiya ang Bible, hindi nasama sa gawain. Yun po yung general po yun. So mga kapatid, sa magitan po ng pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa kapwa, dun po nila malalaman na tayo po'y alagad ng Panginoong Hesus. Alam nyo, gusto ko pong pawiin yung mentality ng mga tao na ang relihiyon po ay negosyo lamang. Why? Marami pong religion po talagang negosyo. How can you say that it is a business? Walang pakialam sa buhay ng mga tao na gumagawa ng kalayawan, yung lakad ng sanglibutan, yun din. And they are not doing something para mabago po yung lahi, yung kinaiwiwilihan ng tao. Ang mahalaga sa kanila is yung makapasok sa iglesia, yung
yung iba naman, basta makapag-offering, basta sila'y dumami, makapagtayo ng mga building, and after all, sino ang magaling? Yung pastor, o yung leader, siya yung yumayaman. So mga kapatid, pawiin natin yung mentality ng mga tao na pagka narinig nila ang salita ng Diyos, yan naman ay negosyo. Pawiin natin. Ang relihiyon ng Panginoong Hesus ay meron pong palatandaan. At yan po yung tinatawag na pag-ibig. And how can you say that you love your neighbor? Yung simpleng hindi mo paggawa ng masama. Yung nagiging halimbawa. Yung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ako'y naniniwala, maraming naging magsusugal dahil may nagsusugal. Maraming naging magbabarik dahil may mga magulang na magbabarik. Tama ba yon? Pero marami pong mga kabataang nagpastor dahil ang kanilang tatay ay pastor. Amen? So, ibig sabihin po mga kapatid, your life can be a blessing if you will follow and serve the Lord Jesus Christ. Kung ako man po'y nagiging blessing sa marami pong nagchat-chat po sa akin. You know what? Ako po ay naroon yung aking hiya sa aking sarili. Kilala ko ang aking sarili. Marami akong lapses, marami akong ups and down in my life. Marami po akong naiisip na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero alam niyo po, ginagamit ko po yun para po mas lalong maglingkod sa Panginoon. And I am putting myself, sabi nga po, 6 feet below the ground. Kumbaga po, sa spiritual ground mga kapatid, na andito po ako, 6 feet below. Pero pagka ang asta ng Kristiyano, siya yung magaling, siya yung palasimba, siya yung palabigay, siya po yung garne, siya po yung gayon, yan na. Yan ang po yung sinasabing hindi na tayo nakakalugod sa ating pong Panginoon. Alam niyo paano po makalugod? Huwag mong bilangin yung iyong nagawang paglilingkod. Ang iyong bilangin ay yung mga pagkukulang mo sa Panginoon. And take another time to serve Him. Bumawi tayo. Yung mga bagay na nagdulot sa atin ng kalungkutan, huwag mo nang balikan. And let's continue serving Him. So, dito po ako magtatapos sa Hebrews chapter 12. Ito na po yung conclusion ko. Bago po namin kilalanin ang lahat po ng nakasama po namin ngayong gabi. Napakaganda po ng ating topic ngayong gabi. And I believe that God bless us tonight. Hebrews chapter 12 verse 1. Yamang nakukubkub tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. So dahil po ng maraming mga patotoo, maraming mga tao po ang ika nga po ay naging patotoo, naging witness po sa atin, kagaya po ng mga apostol, namatay po sila na naglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatid, dahil daw po niya mga witness na yan, ay itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Ano yung pasan? It may be your problem, personal problem, financial problem, social problem, emotional problem, mental problem. Lahat ng problem kasama po dito. Bawat pasan. Iba-iba po kasi tayo ng pasan eh. Kami po mga lingkod ng Panginoon, ang una po lagi po talaga po namin, lalo na po kaming nagsisimula sa gawain, yung tinatawag na financial. Pero alam niyo po, God is just a pray away. Ask God and you will receive from God. Ang kulang kasi sa atin, puro po tayo, puro tayo murmur, hindi man tayo nagpipray. Magpray ka sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako. Panginoon, wala kaming ganito. Panginoon, wala kaming gayon. Bigyan mo kami, Panginoon. So, bago ka naman humingi sa Panginoon, see to it na sumusunod ka sa Kanya. Dahil ang tawag sa atin nun, makapal ang mukha, na tayo po'y hingi sa Kanya. Pero yung hinihingi niya, ayaw naman nating ibigay. Amen po? Ako po, bilang tao, meron po ditong utang ng utang. Abay, pagka po mangungutang lang, nakakaparni. Pagka ho naman linggoy, hindi man lang makapunta din eh. Kaya minsan po sinasabi ko na lang po talaga na walang-wala eh. Bakit? Nagkapatong-patong na ho eh. So mga kapatid, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. So problema, kasalanan. Yun lang po. May mga struggle tayo,
meron tayong kasalanan, sin, ating takbuhing may pagtitiis. Kapatid, wala pong Kristiyano pong laging nakahiga. Ang tunay na Kristiyano ay bumabangon, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi po laging nakaupo tuwing linggo. Dapat po, pag nag-preach si pastor, dapat po gumagampan ng kanya pong tungkulin. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Alam niyo po, meron tayong takbuhing inilagay sa atin. And what is that? Maglingkod sa Diyos. Mag-ipon ng gantimpala sa langit. Yun eh. Tayo makipag-unahan. Spiritually, mga kapatid, the greatest gain in this life is spiritual blessing, mga kapatid. Tayo, kumbaga po sa pag nakakita po kayo ng tao, may bago na naman siyang TV. May bago na namang rep. Kumbaga po, makakita po tayo, ganito yung maging mentality po natin. Huwag maging materialistic. Gawin po natin yung pagiging materialistic sa spiritualistic. Ano po ba yun? Siya mapagbigay, ako din. Siya mabait, ako din. Siya igay ng ugali, ako din. Hindi yung puro material yung kinaiinggitan natin. Mainggit tayo, mga kapatid, pag meron tayong Kristiyano nakikita, maganda ang ugali. Amen? Gayahin po natin. Yan. Okay. So, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal. Alam niyo po yung gumawa. Tinapos niya po yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pag sinabi pong sumakdal, ganito po. In Christ, we are perfect. Wala na pong bahid tayo ng kasamaan sa harapan ng Diyos Ama. If you are in Christ, all your sin are like as snow, as white as a snow. Yung pulang-pulang kasalanan, pumuti na po gaya ng niebe. Kung gaano po kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya pinagpahiwalay ang ating mga kasamaan. At hindi na po inaalala ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Nakasulat po yan sa Psalms 103. Kayo na lang po ang magbasa. Sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. Mga kapatid, kung ang paglilingkod po, hindi ka nagagalak, huwag ka nang maglingkod. Si Kristo po, minitbit ang cross ng may kagalakan. Sa totoo lang po, double blessing po ang maglingkod sa Panginoon. Una, pag naglingkod ka, masaya. Pangalawa, pag uwi mo, meron kang dala-dala. Totoo po yan. Ano man sabi? Ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan. Self-denial po yun, mga kapatid. Yung hindi niya inisip ang kanyang sarili. Maraming Kristiyano ganito. Hindi na ako makakabalik sa church kasi nahihiya na ako sa kapatiran, kay pastor, backslider na ako. Mahiya ka sa Diyos, huwag kay pastor at sa kapatiran. Bakit? Kami nahihiya din. Oo. Huwag ko kayo mahiya sa amin. Kami yung mga walang hiya din. Ano? Kami lang yung makapal ang mukha kahit po maraming pagkukulang. Nagpapatuloy. Kami po ay lumuluhod, humihingi ng tawad. Ang pagkakaiba lamang po natin siguro, pagka po ikaw ay nagkasala, nagpapaalipin ka na sa kasalanan. Kami pong nagpapatuloy, kami po nagkakasala, pero kami po'y lumuluhod at kami po'y humihingi ng tawad. Lord, alisin mo kami sa ganitong gawain. Pagka po nanalangin na kami ng ganon and we cry out to the Lord, God is there to answer our prayers. Yun lang yung pagkakaiba ng backslider sa faithful. Ang mga faithful, meron din po yung meron din po yung mga pagkadapa, meron din po yung mga, sabihin ko po sa inyo, yung mga bagay na hindi natin kayang isipin ay pwedeng mangyari. Bakit? Diyos lang po ang nakakakita sa atin. Kaya nga po nakakahanga. Bakit? Kahit kita ng Diyos ang ating ginagawa, and yet, He is there to love you. Hindi na matindi eh. Ay, subukan mo. Nag-asawa ka. Tapos makikita mo yung iyong asawa ay kung saan-saan pala nakikipagdalihan o nakikipag-sex. Ay, ikay mabibigatan eh. Could you imagine? Tayo anak ng Diyos, pero kita ng Diyos, how many times gumagawa tayo ng masama. But He is there to forgive and to love you. Last na po. At umupo sa kanang luklukan ng Diyos.
So mga kapatid, ako'y naniniwala, si Jesus Christ ang ating example sa kanyang sinabi. Ang sino mang nais sumunod sa kanya, tanggihan ang kanyang sarili. Alam niyo, si Jesus Christ, hindi po niya pinuri ang kanyang sarili. Pagka po may pupuri sa kanya, ang sabi niya, sabihin mo, pinagaling ka ng Diyos. Hindi sinasabi, oh, ako, magaling ako. Hindi ganun. Glory to God. Amen. Kung ako man po ay naging mabuti po sa inyo, glory to God. Bakit? Ako po ay mabait sa pagiging daga. Pero yung tao, hindi. So, nagngangat-ngat po ng gamit ng may gamit. So, mga kapatid, si Jesus Christ po yung naging example sa pagtitiis. So, He bear the cross. Kaya po kung meron pong deserving na sundin at sundan, siya po bakit? Ginawa niya yung kanyang sinasabi Unlike nung ibang mga tagapagturo, sina Buddha, sina Confucius, maraming mga sinusundan ng tao. Pero si Jesus Christ lang yung bukod tangi na siya po yung gumampan ng kanya mismong itinuturo. Hindi siya bumaba dito para paglingkuran. Siya bumaba dito para maglingkod. Tayo, dapat naglilingkod din po. Bakit? Siya nga po'y dapat paglingkuran, naglingkod. Tayo pag naman po mga pagulpul ang buhay. Ano sabi? Umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. And He followed the Father. So, ako'y naniniwala na alam po ng Diyos na alam ng ating Panginoong Hesus yung kanyang patutunguhan. Bago pa po siya maghirap, bago pa po niya maranasan ang pinakamatinding sakit sa buhay, alam niya na siya babalik sa kanyang Ama at uupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kung alam mo na ang iyong pagpapagal is not in vain, according to 1 Corinthians chapter 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Be ye steadfast, unmovable, and always abounding in the word of the Lord. Kaya nga po mga kapatid, sa lahat ng mga members of the Universal Church, ligtas ka, meron kang pananampalataya, member ka ng Universal Church, magpatuloy po tayo. Kahit mahirap, sapagkat malapit na bumalik ang Panginoon. Ngayong gabing ito, before I read the names of our viewers tonight, tayo muna po'y mag-pray. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, once again, maraming salamat po sa napakagandang mensaheng binigay niyo po sa amin. Marami nga pong namulat po sa pagiging Kristiyano, but they don't understand what is the meaning of disciple. Marami po, pasimba-simba lang, wala naman talagang ginagawa sa iyong gawain. At hindi na po kami lumalayo. Kahit po sa mga Baptist churches, may mga ganito. Ang habol ay pakinabang. Imbis na mapakinabangan ng Diyos, ay ang habol ay nakakalungkot man po. May mga tao po talagang hindi talaga alagad mo, Panginoon. Imbis na tumulong, sila pa ang nagiging pabigat. Kaya ang maging pastor ay hindi madali. Sapagkat may mga taong tinulungan na po namin, kami pa po ang mamasamain. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat nakinig ngayong gabi na maintindihan po nila na sa kabila po ng lahat ng pagpapagal at pagtitiis na aming ginagawa at nararanasan, Panginoon, hindi ka natutulog at hindi mo kinalilimutan ang lahat ng aming ginawa para sa iyo. Hindi ka parang tao na madaling makalimot. Pag nagawa ng masama, nakalimutan na yung nagawang mabuti niya sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, kahit marami kaming pagkukulang, yung mga mabubuti po ang iyong inaalala sa amin. Lord, maraming salamat nga po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ingatan sa patuloy pong pagdating po ng mga bagyo. At hindi lang sa literal na bagyo na Sione at yung susunod pa pong bagyo, kundi Panginoon, yung bagyo po ng kasalanan sa aming buhay. Na minsan, akala po namin okay lang. Akala namin konti lang. Pero hindi namin alam, lubog na pala kami. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami ay makapagpatuloy sa iyo pong biyaya. From grace to grace, Panginoon, makita po namin na wala kaming bahagi, kundi ang iyong biyaya lamang ang dahilan bakit kami nakakapagpatuloy, nakakapaglingkod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa gabi pong ito.
ikaw ay aming dinadalanginan, pinapasalamatan, sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, basahin ko po sa lahat ng mga umantabay ngayong gabi. Ayun. So, sige, kahit hindi na sila nakaano ngayon, ay atin silang makita. So, number 1 pong viewer po natin ay si Tita Marie. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ay akin po, kumbagay, second tiyahin na po. Si Eric Almario, hindi ko po alam kung ito si Tia Dory. Dahil yung account naman ay pwede namang gamitin lang ng isa sa isang pamilya. Ano po? So, magandang gabi po, Tia Dory. I hope na ma-enjoy niyo po yung blessing na iyan. At wag po kayo sa aming magpasalamat. Una po sa Diyos dahil sa totoo lang po, we are abounding in the grace and the sabi nga prosperity because of the mighty hand of God that can give anything that we ask, more than we ask, sabi ng Bible. Sister Micah Arevalo, magandang gabi po sis. Na-miss po namin kayo sa live na ito. Ano po? Na alam ko pong marami kayong mga na-sharean ngayong pong gabi at blessing, marami po kayong kayamanan. Napakaganda ng atin pong pinag-usapan ngayong pong gabi. Kasama po natin ang isa din pong member, a faithful member ng simbahan, ang Basit family. Ano ho? Si Sister Jeneline at saka po si Mageline Basit. Ano ho? So, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Bukas ang Bible study po natin ay 2:00. Huwag po kayong mawawala. Okay. Si Kai Kai. Okay. Ito ba'y, ano ba trabaho? Ito ba'y manok at Kai Kai ang kanyang trabaho? Okay. So, salamat at nakasama natin si Kai Kai. Si Prince Raver Makaraig. Okay. Magandang gabi sa inyo, Prince Raver. Oh, ang aking magandang kapatid. Salamat at nabuhay ka. Amen. Si Sister Joby Bien Almario. Okay. Kamusta kayo dyan? Ano? At pagka nakaluwag-luwag, kami bibisita diyan. Ano? Si Tito Ladi Arcas. Magandang gabi po, Tito Diging. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maria Aba Almario. Okay. Pasensya na Ate Ape. Marami akong appointment pa. Ano? At ito nga, isa sa pinakamalaga kong appointment ay marating sa puso ng maraming tao ang ating pangangaral. Ang aking Kuya Gary Castillo. Okay, so Kuya Gary, yan. So magandang gabi po sa inyo nila Ate Linda, ano? At pagpalain kayo ng Panginoon. Alam ko pong kayo nagsisimula na pong magpagamit at ginagamit na po ng ating Panginoon. Okay, natutuwa at ang inyo pong mga magulang, kayo po mismo ang nag-aakay tuwing Sunday. Makapakinig kahit online man lamang. Hayaan nyo at magtatayo tayo dyan ng simbahan na kumagay walang ibang ikinikilala kundi ang ating Panginoong Hesus. Aba, kasama din natin. Aba, talaga yatang wala nga palang himala. Ano ho? May himala nga pala. Okay. Ang Diyos ay may himala. Ang ating Mercy Maligalig. Aba, hindi na yata ito maligalig ngayon. Okay. Si Kuya JR Villanueva. Aba, yung mag-asawa ay magkaiba pa. Si Christine Katikista. Ito yata anak ni Pastor Franklin. Christine Katikista. Si JR Persingkula. Magandang gabi po, Kuya JR. Si Ebram Wo. Bah, hindi ko ito kilala. Okay, magandang gabi po sa inyo. Si Rodel Dilia. Hindi ko rin ito kilala. Magandang gabi po sa inyo. Si Johans Buntilao. Okay, JB Hons Buntilao. Okay, magandang gabi po. Sino ka man? Si Sister Ranelin Lakandula. Okay. Nabola, mga kapatid. So, tumama ka sa pader. Okay. Sister Ranelin, bukas po ulit. Ano? Dito ko na ina-announce. Bukas, 2:00 ng hapon, tayo muli po ay magtatanim. Ano po? Ng salita ng Panginoon. Si Len Lagit. Okay, kala ko langit na. Si Len Lagit. Magandang gabi po, Ate Len. Ano po? So, meron bang humabol? Okay, ito po ay ano na din po natin. Ano ho? Si Sister Marilyn Ramos. Lagi po itong nanonood yata from Bahrain, if I'm not mistaken. A blessed evening po, Ate Marilyn. Salamat po sa inyo pong pagtitiwala, sa inyo pong abang lingkod na ito, na wala pong ipagmamalaki, kundi po yung mabuting salita ng Diyos sa akin pong buhay. Ano po?
I am nothing without Christ. Salamat po at naway kayo po ay pinagpala ngayon pong gabing ito at patuloy po tayong manalangin na ingatan tayo ng Panginoon hindi lamang sa bagyo. Wag lang po tayo matakot sa bagyo. Matakot tayo sa Diyos na nagpapadala po ng bagyo. No? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, katakutan po natin yung mga bagay na alam natin na nababalik sa atin na hindi maganda. Kaya nga po, wala tayong dapat gawin kundi ang sumunod, maglingkod sa ating pong Panginoon. Sa lahat po, nang hindi ko po nabati ngayong gabi na nakikinig, ako po'y bumabati rin po sa inyo ng magandang gabi sa inyo pong lahat. So muli po, have a blessed night and thank you so much. God bless us.